Saan at kanino tayo pwede bumili ng Indian ringneck parrot? Yan ang tanong ng ating mga kahabi. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo at kung gusto niyo ng ganitong topic regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ang tatalakayin natin ngayon ay yung tanong ng ating kahabi, saan at kanino tayo pwede bumili ng Indian ringneck. So, sa social media mga kahabi, marami tayong mga nakaka-encounter na nagpo-post ng mga ibon, mga Indian ringneck, nagbebenta sila. Ngunit, paano natin malalaman yung kasiguraduhan na legit yung nagpo-post? Wala tayong idea kung sino ito. Alam naman natin na marami tayong nakaka-encounter din or nababalitaan ng mga scammer. So, paano natin mapapatunayan na lehitimo yung ating kausap? So, ay maraming mga kahabi natin na nag-aalangan talaga na bumili or mag-avail ng species through online dahil marami nga po mga scammer. So, ang topic natin, saan at kanino tayo pwedeng bumili? At ito rin po yung tanong ng ating kahabi na si Amado Katubay. Maulang araw, idol. More power and God bless. Idol, magkano na po ba ang pair ng Indian ringneck? At saan po makakabili dito sa NCR? Baka po may kakilala kang mga nagbebenta dito. Thanks po sa sagot. So yun po yung tanong ng ating kahabi at shout out po sa iyo, Amado Katubay. So naghahanap siya ng Indian ringneck parakit at magkano na ba ang presyohan ngayon? So sa Indian ringneck kahabi, marami pong mutation ang ating pagpipilian mula sa mga normal color at mga single color hanggang sa high mutation. Yun na po yung may mga mixed color. Ito yung mga clear tail na opaline, dumpide, yan marami na pong klase. So sa mga normal kahabi kung magkano ay depende pa rin po ito sa age at kung ito handfeed, kung ito young o yung juvenile kung tinatawag o yung matured. So yan po nagre-range yan sa 3,000 and up. Sa single pa lang po yan isang piraso yan. Sa mga normal color lang yan o your normal green. So yun po yung nagre-range. So at depende pa rin po yan sa seller at sa breeder. So yun po ang ating ang nagiging basihan sa pagpresyo ng Indian ringneck. Depende sa edad, sa ilang buwan, sa kung young or matured, at depende sa mutation at sa color at sa breeder and seller. So hindi po para-parehas ang presyuhan sa ating napagtatanungan. Ngayon, kung paano natin makikilala o paano natin masisiguro na yung kausap natin sa online ay legit. Una-una po, pwede natin itong pa-legit check. Ipagtanong natin sa mga kakilala natin or pwede natin siyang i-post or pwede natin siyang tawagan. Ngayon, kung nag-aalangan siya makipag-video call sa atin, ay pwede po ito magiging scammer. Kasi kung siya po ay legit na seller or breeder, kailangan makipag-communicate din siya sa mga buyer or doon sa mga nag-i-inquire. At saka, kailangan siguraduhin natin na lehitimo yung ating mapagtatanungan or yung ating mapagbabilhan. Dahil yung ating ipambibili ay hindi naman ito nating hiningi or hindi lang naman natin ito basta-basta nakukuha. Bagkus ito'y pinaghihirapan din natin. Sana po lumalaban din sila ng parehas doon sa mga nangi-scam. At hindi naman napakadaling kitain ang pinambibili natin ng ibon. Dahil sa ating hobbyist, sa ating nakakiligan, ito po yung ating napag-iipunan. So wag naman po sanang abusuhin yung ating pagtitiwala. Dahil sa social media,
lagi po tiwala lang ang ating nagiging puhunan or yung ating nagiging basihan. So yung ating marirekomenda kahabi ay pwede nyo kontakin si Ma'am Ronette Francisco. Ito po isang legit na CWR holder at legit po na breeder. At siya po ay nagbe-breed ng Indian ringneck. So si Ma'am Ronette Francisco po, kahabi Amado Katubay, ay taga Tandang Sora, Quezon City. So yung unang pag-avail ko ng Indian ringneck ay sa kanya po ako naka-avail. CWR holder, so inisyuhan ako ng deed of sale at binigyan din ako ng photocopy ng kanyang CWR holder, CWR sa registration at saka yung QBR niya at saka yung kanyang ID at saka yung LTP. Dahil ito po yung kailangan natin para naman mapahirehistro yung na-avail natin na Indian ringneck. So kung may time kayo ay pwede nyo pong kontakin si Ma'am Ronette Francisco ng Tandang Sora, Quezon City. At pwede nyo rin pong kontakin si Ma'am Twinnie Aina Barcelon Duana ng Sorsogon. Ito naman po ay Wildlife Farm Permittee or holder. Sila po ang may-ari ng Silver and Georgina Farm, bird farm ng Sorsogon sa Bicol naman po. Legit din po sila na bird farm. So, pwede po tayong umorder sa kanya at ipapadala kung saan man natin gusto. At mayroon po silang mga shippers at saka mga pet transport. So, wala pong problema. Any location sa Pilipinas ay kaya po nilang i-deliver kung nais ninyong mag-avail sa kanila. So, pwede nyo pong kontakin si Ma'am Twinnie Aina Barcelon Duana. So, naka-avail din po ako sa kanya ng Indian ringneck. So, legit po sila. So, si Ma'am Ronette Francisco Saludares ng Tandang Sora at si Ma'am Twinnie Aina Barcelon ng Sorsogon na Bicol po ay meron po silang mga Indian ringneck na mga pang-out. So, mag-direct message lang po kayo, pwede po kayo mag-inquire sa kanila. So, hope nakatulong tayo. Sir Kahabi Amado Katubay kung sa inyong katanungan kung saan at kanino tayo pwede bumili ng Indian ringneck. So, ang mahalaga dito, kilalanin muna natin yung ating katransaksyon. Pwede natin silang ipagpaalam sa group o sa mga kaibigan natin kung ito nga ba ay legit para hindi po tayo na-i-scam. So, yun po. So, ganun din po yung katanungan ni Kahabi Kapulong Prince Charles. Magkano po ang handpid clear tail na Indian ringneck, sir? Blue clear tail or violet clear tail? So, napakaganda ng gusto ni Kahabi Kapulong Prince Charles na mutation ng Indian ringneck. So ito na po ay isa sa pinaka medyo pricey na mutation ng Indian ringneck, yung clear tail po. So wala pa po ako nito. So ito rin po ay isang dream bird ko sa Indian ringneck. So mga kahabi dyan na mayroong mga pang-out na handpid na clear tail na Indian ringneck, blue clear tail or violet clear tail, ay pwede nyo pong i-message si Kahabi Kapulong Prince Charles. Siya po ay naghahanap ng handpid na clear tail. So kung sino man po ang meron dyan mga pang-out na mga Indian ringneck na handpid na clear tail, ay pwede nyo pong i-message si Kahabi Kapulong Prince Charles dahil siya po ay naghanap. Pwede na rin po Kahabi Kapulong Prince Charles ay i-message nyo si Ma'am Twinnie Aina Barcelon Duana. Baka meron po siyang clear tail na pang handpid at baka mapagbigyan kayo sa inyong nais. So yun po kahabi, ito yung ating talakayan kung saan at kanino tayo pwede bumili ng Indian ringneck. Ito yung tanong ng ating kahabi. So, yun din po yung tanong ng ating kahabi na si Mine. Paris yan, babae, lalaki. So, depende po kung ano yung gusto nyong i-avail. Pwede namang yung single pieces lang o single mutation or gusto nyo ng banded pair or
proven pair or handpid. So depende po kung naano po yung nais ninyo. So pwede nyo kontakin nyo na lang po si Ma'am Queenie Aina Barcelonduana at si Ma'am Francisco Solidares kung anong species po ng Indian ringneck, yung mutation pala ng Indian ringneck ang nais ninyo. So may tanong din po si Kahabi Randy Villalius, ilang days po ba bago mapisa ang itlog ng Indian ringneck? So mostly po parang 21 days din yan o hanggang 24 days. Parang isa din pong manok yan na naglilimlim. Inaabot din po ng 21 o hanggang 24 days bago mapisa or bago ma-hatch ang itlog ng Indian ringneck. So yun po, Kahabi Randy Villalius. So sa simula, hindi yun na pagka-itlog doon po magbibilang ang paglilimlim or ang bilang ng itlog sa paglilimlim. Bagkus kung sampo siya naglimlim na, ay doon po magsisimula ang bilang ng 21 days. Kasi pag simula pala ng itlog, hindi pa yan lilimliman. Medyo mangingitlog muna yan, at kung matapos ang pangingitlog niya, doon pa lamang po magsisimula ang paglilimlim, at doon pa lamang po tayo magbibilang ng 21 days hanggang 24 para meron tayong palugit. Dahil kung doon natin masisimulan or doon natin makita kung meron na nag-hatch. So yun po, Kahabi Randy Villalius. At ganun po, last but not the least, ang katanungan ng ating kahabi na si Felipe Gapate. Yung mga price nilang yan with papers na kaya? I mean with legal papers from DENR. So, itong nabanggit ko kahabi na si Ma'am Ronet Francisco Saludares at si Ma'am Queenie Aina Barcelonduana ng Sorsogon, Bicol, ay nag-i-issue po sila ng documents sa mga ibon na ating may avail sa kanila. So yung presyo nila ay with papers na po. So legal na legal po yung pag-a-avail natin sa kanila. So yung pangalawan yung tanong na I mean legal papers from DNR. So Kahabi Felipe Gapate, pag nag-avail tayo ng ibon sa breeder or sa seller, ay hindi po yan nanggagaling pa sa DNR. Bagkus manggagaling pa lamang po yan sa breeder. Ipo-provide niya lamang po yung mga requirements naman na kakailanganin natin para ipa-register naman sa DENR para makakuha po tayo ng CWR or Wildlife Farm Permit sa DENR. So yung ibibigay ni breeder at ni seller ay hindi po yang galing sa DENR. Ang manggagaling lamang po sa DENR yung LTP, yung Land Wildlife Transport Permit, dahil DENR po ang mag-i-issue nito para matravel naman natin yung ibon na na-avail natin sa breeder doon papunta sa ibang area. Pero yung ibibigay ni breeder at ni seller, ito po yung mga requirements tulad ng mode of acquisition, kung ano pong basihan ng pagbili natin. Ito po ay official receipt, sales invoice, deed of sale or deed of donation. Tapos yung health certificate ng ibon. So yun po ay manggagaling sa breeder or si breeder at si seller ang magpo-provide nito. Tapos kukuha naman si breeder ng LTP sa DENR para mapahintulutan naman tayo na i-travel yung species na na-avail natin sa one point to another point. So one area to another area, para pag meron checkpoint, meron tayong ipapakita na LTP o Local Wildlife Transport Permit. So ito naman po yung mga requirements natin na kakailanganin para i-submit natin sa pag-a-apply natin naman sa DENR. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po kung saan at kanino tayo pwede bumili ng Indian ringneck. Marami po tayong mga kahabi na legit na nagbebenta
ng mga Indian ringneck. Pero sa experience ko, sa na-encounter ko ay si Ma'am Ronette Francisco Saludares at si Ma'am Queenie Aina Barcelon Duana ng Sorsogon Bicol ay ito po ay legit seller and breeder. Kasi yung tanong ni Kahabi Amado ay patungkol po sa akin. So, marami tayo dyan. So, sa mga nagtatanong dyan na mga interested sa Indian ringneck, marami po tayong mga kahabi na nagbebenta ng mga legit. Ngunit dapat po natin itong i-verify or i-check natin dahil sa mga online transaction. So hope meron tayong mga natutunan kahabi, at kung nagustuhan niyo itong mga talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng maliit lang na pabor na please like and share at subscribe ng ating YouTube channel. Maraming po salamat. Olen, Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung tiny bell button para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. At nais ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Shoutout po sa inyo, sa mga silent viewers natin dyan. Maraming pong salamat. At shoutout din po sa inyo si Kahabi Juan Arwin Gilas. Shoutout po si Kahabi Alberto Ramos, si Kahabi John Kevin Simangan. Shoutout po sa inyo. Si Kahabi Victor Aguila. Shoutout po. Si Kahabi Jeffrey Jano. Si Kahabi Allen Hernandez de Dios. Shoutout po. Si Kahabi Jason Doleson. At si Kahabi Sergio. Si Kahabi Mar Jerry Bautista. At last but not the least, si Kahabi George Gua. So maraming po salamat sa ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Maganda ang buhay kung meron tayong kaalaman kung saan at kanino tayo pwede bumili ng Indian ringneck. Ito yung tanong ng ating mga kahabi para hindi po tayo nai-scam. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.